What's up guys? Welcome sa ating Action Effects Educational Webinar. So review natin yung previous analysis natin last week and for this week, so tingnan natin ano yung mga fundamental bias natin, mga trade ideas, no? And mga signal, mga confirmation gamit ng trading system natin. So tingnan natin sa Facebook page yung mga previous analysis natin. So ito 5 days ago, nung Tuesday siya, makita natin may gold sell trade tayo dito. So sa price level na yan. So makita natin based sa trading system natin, so may sell confirmation tayo. So nag-sell tayo sa pullback, then sell confirmation, makita na nag-drop yung price. May sell confirmation tayo, no? And nag-secure profit tayo ng 100 pips dito sa price. So dahil possible na mag-range lang yung market, no? So yung entry natin dito is pullback after a bearish move sa gold, no? Makita natin dito yung gold is nag-higher time frame pullback siya. So yung massive drop is nasa 1,000 pips, no? So yung sell position natin is pullback. So yung trade natin based on bearish momentum, no? Makita natin yan. Makita natin dito kung bakit nag-drop. Makita natin yung sell confirmation natin sa FX system. So yung sell confirmation natin is non-repainting, no? Ibig sabihin hindi siya nag-iiba ng pwesto. So hindi siya laging indicator or laging confirmation, no? Kung lumabas siya dyan lang siya lalabas. So sell confirmation, nakita natin nag-secure profit tayo ng buy position dito. So dahil may sell confirmation, possible na mag-retrace or mag-reverse. So sa example na to is nag-reverse siya dito. So sa nung Friday dito, yung next week ay nag-drop na siya. So ito yung hard time frame pullback na tinutukoy natin na na-anticipate natin, no? So expected na yan dahil ilang weeks na bullish yung gold market, no? So expected na talaga na magkakaroon ng profit taking or higher time frame pullback sa gold market. So makita natin dito, so yung massive drop is nasa 1,200 pips. So yung mga reason kung bakit nag-drop ang gold dahil sa geopolitical tension. So yung geopolitical tension sa Middle East is mostly priced in na siya. So wala nang masyadong tension or conflict, no? Pangalawa is yung USD bullish sentiment. So based sa previous weeks, no, yung USD nagkaroon ng strength dahil sa Fed, no, yung central bank sa US na bullish tayo sa US dollar. So nagkaroon ng inflow sa strong USD currency, causing gold to go lower, no? So makita natin dito, hawkish yung Federal Reserve Bank of the US. Kaya nagkaroon ng bullish sentiment sa USD. Yung pangatlo is profit taking. So yung mga investor, mga traders is nagsisecure profit na sila sa buy position nila, yung mga swing trade nila sa gold, mga position trades, no? Mga long-term trades na nakabuy. So pwede sila mag-secure profit sila sa all-time high ng gold price. Kaya makita natin yung massive drop sa gold market. So alam natin na madami nag-secure profit sa taas. So yung trading plan natin sa last week na to is yung anticipated hard time frame pullback, wait for confirmation, no? Maghihintay tayo ng confirmation kung saan tayo mag-enter ng buy position natin, confirmation kung mag-hold ba yung key level, no? So titingnan natin yung price action and market structure. Then pwede tayo mag-adapt to sell position dahil sa sell-off or sa massive bearish move ng gold. So makita natin dito, yung gold can easily get to retest to yung key level na ito. So yun yung analysis natin sa gold, no? Kailangan natin alam yung fundamentals ng gold kung bakit siya bumabaksak o tumataas. So kailangan natin mag-adapt, no? So makita natin dito, ito naman nakapag-buy position tayo. So makita natin after a massive bearish move sa gold market, may buy confirmation tayo sa trading system natin. FX buy confirmation na to. Yung arrow up na yan, makita natin. So then nag-hold siya sa key level, no?
So may key level dyan na nag-hold siya. Then nagkaroon ng bullish momentum, makita natin bullish momentum. And nag-buy tayo sa pullback sa price level na to. Then nag-secure profit tayo dito. Then makita natin dito, buy confirmation sa 30-minute time frame. Negative PMI data causing USD weakness, no? Based din to sa fundamentals, no? Yung economic data report. So yung PMI data, nag-cause ito ng USD weakness. Kaya nakita natin na nakapag-buy tayo sa gold dahil sa USD bearish sentiment. And yung key level naman, gold price holding above key level, no? Ito naman another buy trade sa gold. So, makita natin dito buy position holding above key level, no? Makita natin yung pullback. Nag-buy tayo sa pullback. Then nag-continue pataas. And may sell confirmation, no? Kaya tayo nag-secure profit dito, makita natin. Nag-secure profit tayo ng 80 pips. Dahil possible na mag-retrace or reverse. So makita natin dito, nag-reverse siya. So kaya, importante na alam natin kung saan tayo mag-exit ng position, no? So ito, ganun rin, buy position, no? Makita natin, buy position ng pullback, secure profit. So 1 minute time frame, no? Scalping lang tayo, mabilisan na trade. So 80 pips profit. O, kita natin yan. So may buy position tayo dyan. So buy position na to. Then na-hit yung take profit natin dyan. So pwede nyo i-check yung mga live trades natin sa YouTube natin or sa Facebook page. So nag-post ako ng mga live trading natin gamit yung trading system natin. So makita natin dito yung mga live trades natin, no? So makita natin trades natin dito, no? So pwede nyo panoorin yan, mga live trading natin gamit yung AFX system and based on fundamentals. Ito naman gold sell trade. Based naman ito sa optimistic PCE report, no? So nag-cause ito ng USD bullish sentiment, makita natin sa currency pips, no? So nagkakaroon ng momentum sa USD currency. So napag-sell position tayo sa key level, no? Rejection sa key level and nag-secured profit tayo. So ayun yung sa analysis natin sa gold. So tingnan natin sa trading views. So tingnan natin mga key levels natin. So lagyan natin to. So tingnan natin sa sa daily time frame. Makita natin yung massive drop sa gold price, no? So dito tayo nag-adapt ng mga gold, nag-buy position tayo dito, no, sa mga price level na to, and nag-sell position tayo dito. So dahil expected na magkakaroon ng range, no? So nasa range yung market natin. Kaya na-identify natin na mga sell position sa taas and buy position sa baba. Kung tingnan natin sa lower time frame, makikita natin mga sell position natin, no, and buy position. So makikita natin sell position natin dito, napag-sell tayo dito and secure profit dito sa key level na ito. Then nakita natin nag-break below, no? Nag-break below siya. So may analysis tayo dyan, no? Sinend natin sa GC and sa Facebook page, no? May analysis tayo dyan, no? Kung napanood yung yung live trading natin. Previous market, tingnan natin. So may buy position tayo dito. Napag-buy tayo dito, then nag-drop siya. Then napag-buy ulit tayo dito. So ayun yung mga trades natin sa gold market. And sa Euro Pound, makita natin dito. Sa last week, no, kita natin yung bullish move sa Euro Pound
currency pair. So nakita natin nag-secure profit na tayo dito. And after mag-secure profit, no, nag-drop na siya. So nagkaroon ng euro weakness, no. And sa pound yen naman, dito naman is nag-bullish move dahil sa bearish sentiment sa Japanese yen, no. Makita natin dito. So na-expect natin na magre-range siya dito or magda-drop if nagkaroon ng bullish sentiment sa Japanese yen. So hindi nangyari yan, no? Hindi siya nag-range dahil yung Bank of Japan is dovish siya sa Japanese yen, no? So kaya nagkaroon ng weakness sa currency nila. So makita natin, nagkaroon ng weakness sa Japanese yen and nag-bullish move siya. So kung tingnan natin sa calendar, no, mayroon tayong interest rate decision sa Bank of Japan, no? So wala na bago sa interest rate, no? Hindi sila nag-rate hike pero dovish pa rin sila. So kaya nag-cause ito ng weakness sa Japanese yen currency. So dapat alam natin yung mga central bank action, no? Yung interest rate decision, ano yung market expectation para alam natin yung possible movement ng currency. So buti na pag-secure profit tayo dito ng sell position natin, no? So tingnan natin yung sell position natin. So ito. So nag-secure profit tayo dito. Yung secure partial tayo, then yung the rest of position na hit yung break even. Makita natin sell position natin dito. Ayan. So yun yung analysis natin last week, no? So for this week, tingnan natin yung mga fundamental bias natin, no? So start tayo sa DXY. So tingnan natin yung DXY kung nasan tayo. So review natin yung previous week, no? Previous week sa USD index, alam natin nagkaroon ng optimistic CPI data. So nagkaroon siya ng fundamental catalyst to go higher, no? Dahil sa optimistic inflation data, hawkish yung Fed. So kaya nagkaroon ng bullish move sa USD currency. Makita natin ng break above siya sa 104.5 key level. Then break out sa 105 key level, no? Ngayon naman, expect natin to, start pa lang nung Monday, na expect natin na mag-range ang USD currency. Dahil sa lack of fundamental driver. So expected na yan na mag-range lang yan. Makita natin, tumaas yung price, bumagsak, so nag-range na lang siya. Kailangan natin mag-break out dito sa 106. So kaya ito yung analysis natin last week. Kailangan mag-break out dito. Mag-break out sa range, no? Or break below. Para i-retest tong key level na to for possible buy position. Makita rin nagkaroon ng range sa USD index. So same pa rin yung analysis natin, no? Kailangan natin mag-breakout sa 106 and 106.5 key level. So yun yung key level na babantayan natin. Or higher time frame pullback sa 105 key level. So possible na mag-drop yung USD dito. If nag-hold yung key level, dun tayo mag-buy position. Okay, analysis natin sa DXY. Same as last week, no? Dahil nasa range tayo, magtingin natin sa weekly. So gusto natin mag-hold yung price dito. So bullish tayo USD if nag-hold yung price dito or dito. So expected na merong ranging movement sa USD, no? Sa gold naman, tingnan natin. So ito naman sa gold, so makita natin na nagkaroon ng bearish move, no? So na-anticipate natin yung bearish move. So nag-deeper move siya dito hanggang sa 2,300 key level. So alam natin na magbabay position tayo kapag
nag-higher time frame pullback for better buy position if any key level hold, no? Makita natin nag-hold yung key level dito, kaya nag-buy position tayo dito sa mga key level na yan. Scalp trades natin, nag-buy position tayo, then dito naman nag-sell tayo. Makita natin yung price ng gold. Ayan yung analysis natin, no? Tingnan natin dito. That's the daily time frame. So weekly. So possible na mag-drop pa ang gold price hanggang dito sa key level na to. Makita natin dito. So possible mag-drop yan. Retest yung 2,300 key level. So if nag-hold naman yung price ng gold dito sa 2,320 key level, possible na mag bullish move, no? If merong bagong tension sa Middle East, no? Geopolitical tension escalating or bearish sentiment sa USD and more gold demand, no? Based on sa fundamental catalysts for gold higher. So, kailangan natin alam yung mga fundamentals ng gold para malaman natin yung possible price movement. So, yan, tingnan natin. Tingnan natin dito. So, tingnan natin dito sa price ng gold, no? So, may mga key level tayo dyan. So, lagyan natin ng So, mas magandang mag-sell position kapag nag-break below dito sa 2,320 key level, no? So, if nag-drop yan dyan. If nag-hold naman, gaya dito sa previous week, no? Nag-hold siya sa 2,320 key level. So, pwede yan buy position. If nag-hold yung key level. If may nakita kang bullish momentum or rejection. So, possible na mag-drop. Lagyan natin to. If nag-continue mag-drop yung price ng gold, so pwede yan mag-retest dito sa 2,320 key level, no? Then, possible siya mag-drop, continue dropping lower, or hold key level, no? Yan. So, if nag-drop siya dito, possible na i-retest yung next key level na 2,270 key level, no? So, since hard time frame bullish tayo sa gold, expect natin na yung every pullback is a buy position, no? If nag-hold yung key level. Ayan yung analysis natin. So, dito, or possible na mag-continue higher dito sa all-time high, no? Since nasa range tayo, yung gold is nasa range yan, eh. So, kailangan ng breakout dito sa 2,353 key level for higher price sa gold, no? And break below naman dito sa 2,300 key level for sell position. Lagyan natin. Break above dito or break below. Ayun yung mga dapat mantayan natin. Then may mga key level tayo dito sa mga price level na ito na pwede natin gamitin kung nag-scalp tayo, no?
break above 2-3. Lagyan natin dito. Or R-type pullback in. Ayan. Ayun yung key level na babantayan natin, yung major key level na titingnan natin sa gold price, no? So, ulitin natin, possible na mag-pullback siya sa dito sa 2,300 key level or better buy position. If nag-break below naman siya, possible na mag-drop pa siya. Kaya kailangan natin bantayan yung price action, no? Kung mag-hold ba yung key level. So, if di naman nag-break below, possible na mag-hold siya dito and possible buy position. So, pwede tayo mag-buy position dito or sa break above 2,320 key level, no? So, dito, if nag-break above siya, pull back, then i-retest itong 2,353 key level. So, since sa range tayo, so kailangan natin mag-adapt sa market sentiment and fundamentals, no? At TXY naman, so same pa rin yung analysis natin dito. So, break above 106 key level and 106.5 key level, no? So, dahil nasa range tayo, so kailangan mag-break above dito sa 106.5 key level. Ayan. Sa Euro Pound, nag-drop na siya. So, wala pa tayo analysis dito, no? Dahil nasa range yung hindi natin sa daily, sa weekly, no? Nasa range lang siya. So, wala masyadong major na nangyari sa Euro Pound, no? Wala masyadong fundamental driver for one direction. So, nag-ranging lang siya na yun. So, sa Pound USD naman, sa Pound USD, bearish tayo dito, no? Dahil bullish tayo sa USD. So, if ni-reject ng price yung key level na ito, so, kailangang i-reject niya yan or continue lower, no? So, tala natin na bullish tayo sa USD kaya bearish tayo sa Pound USD. So, lagyan natin ng key level. Okay. Pwede siya mag-break above dito sa key level na to, no? So, if nagkaroon ng rejection dito, pwede natin makita yung bearish move, no? Daily na lang. If nag-break above, so possible na i-retest yung key level na to. Lagyan na effect.
So, pag nag-break above ito, pataas, so hintayin lang natin yung rejection or break below. So, if nag-break below, so another sell position yan. So, and combine natin sa confluence natin sa USD index or DXY para malaman natin kung saan yung papunta yung USD na price, no? So, ayun yung bias natin sa pound USD, no? Bearish tayo sa DXY. So, ganun din, inverse lang sila. So, bullish tayo, possible siya na mag-retest dito. Marami natin dito. Possible mag-retest. If nag-hold yan, continue higher. Then, doon tayo maging bullish sa USD. Or break above this key level, no? Sa pound USD. Sa pound yen naman, so hindi muna tayo mag-trade sa pound yen dahil sa fundamentals ng Japanese yen, no? Makita natin na yung volume or volatility sa pound, sa currency na Japanese yen, no? Makita yung drop sa pound yen. But tayo dito sa USD, gold. So, analysis natin. Sa DXY naman ito. So, sa pound USD, so same lang naman sa USD index, no? So, kung ano analysis natin sa USD, so ganun rin sa ibang currency pair, no? Dahil USD sila. So, any USD currency pairs, no? Kasi susundin yung analysis natin sa DXY. So, pwede natin i-move to. Since yung analysis natin dito is last week pa. So, pwede natin i-move yan. Ayan. So, tingnan natin yung economic calendar for next week, no? Well, next week ay so Monday so sa Euro currency, no, may CPI tayo. So, data report sa Euro currency sa GTP, no, and CPI. Sa USD naman, meron tayong PMI and Central Bank Consumer Confidence. So, ito yung key data report for Tuesday, no? So, Wednesday naman, holiday dahil Labor Day. So, expect lower volume, no? And then, during New York session, magkaroon ng volume dahil dito. So, data report more on job sector, no? ADP, non-farm employment, PMI, so JOLTS, jobs opening. So, kailangan natin bantayan yan. Dito naman may FOMC statement, Fed interest rate decision, and initial jobless claims, no? And NFP naman sa Friday.
dahil first Friday of the month, no, during May. So, more on job sector yung data report natin sa USD, no. So, kailangan din bantayan yan. So, dapat alam natin impact ng mga data report, no, economic data report. So, ayan. Mostly yung analysis natin, mga trade natin, more focus sa USD currency. So, ayan. So, yung economic data report, if meron tayong mga optimistic data sa job sector, sa data report, magkakaroon ito ng bearish move sa gold, no, dahil magkakaroon ng strength ang USD currency. So, possible na mag-pullback dito sa 2,300 key level, no, and break below sa key level na ito hanggang dito, i-retest yung price level na ito. If meron tayong optimistic data sa USD, bullish sentiment, no, and wala masyadong geopolitical tension sa Middle East. If opposite naman nangyari, negative data sa job sector sa US, magkakos ito ng bearish sentiment sa USD and magkakos ito ng bullish sentiment sa gold market, no. Makita rin possible i-retest yung key level na to or break above this key level, no, continue higher, no. So, kaya natin mag-adapt sa fundamentals and market sentiment. So always check na lang yung page natin, no, sa group chat for analysis natin sa USD, mga update, no, fundamental bias natin, and trade ideas, no.